inaantok pa siya. Hello guys! Good morning! Good morning, Liam! Good morning. Ayan, kagigising lang po namin mga Mars. Ang oras ay 6:10 ng umaga. Ayan, inaantok pa si Liam. So today is November 21. And si Kuya ay naliligo na. Si Liam naman actually dapat nang mag-asikaso pero inaantok pa at medyo inuubo pa rin siya. So ayan, nakapagpalit na tayo ng kurtina mga Mars. Simpleng-simple lang yung kinabit ko. Ayan, plain na cream color. Hindi ko na siya nilagyan ng parang burloloy doon sa ibabaw. Kasi gusto ko maaliwalas. At nakapagkabit na rin tayo ng ating Christmas tree. Ayan, tinulungan ako ni Liam na magtayo niyan. Actually, siya yung naglagay ng mga Christmas balls. Akin yung flowers. Tapos nilagyan namin ng Christmas light. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Diba? Wow! Yes! Simpleng-simple lang ang aming Christmas tree. Alam nyo ba, siguro meron na yung more than 5 years. Happy holiday! Galing naman ang baby Liam ko. So, ayan. Dati, pag kinakabit ko yung Christmas tree namin, nilalagyan ko siya ng patungan. Wala akong makitang, patungan. Ayoko namang ilagay dun sa bangko na bilog kasi di ba baka bumuwal. So, sabi ko, okay na yan. Tanggapin na natin ang lahat ng ating Christmas tree ay talagang maliit. Diba? Sumikip nga dahil dito sa mga sofa. Pero okay lang, mas gusto ko na yung masikip kaysa naman yung dati naming sofa na pag umupo kami mabubutas ang aming mga puwitan dahil sa mga nakausling pako at mga nakalawit na 2x2. At yung tipong pag inupuan mo lulusot ang puwet mo dahil sa mga plywood na nilagay ko. DIY ko lang para aming maupuan pag kami bisita. So, ayan, tinanggal ko na yung cover na red. Nilaban ko siya. Pati yung blue na yan, baka tanggalin ko. Kasi mas magandang tingnan kung ganito lang siya. Tsaka malamig ang panahon ngayon, kaya hindi siya mainit. Upuan. So, lalaban ko yan, yung yung pinaka-cover niya. Dito rin, plain white lang yung nilagay kong kurtina, mga Mars. Ayan. Tsaka sa kusina. Ayun, doon. Plain white lang din. Mga Mars, kahapon naglinis ako. So, yung mga luma naming damit, actually luma akong damit yan. Puro damit ko yan. Hindi ko na nasusuot. Nanghihinayang man ako pero hindi ko na talaga sila nasusuot. For how many years? Parang 3 years na yata. Nilet go ko na. Ayan, pinagsama-sama ko sa isang lalagyan. Matitino pa sila. Pakikinabangan pa ng iba. Ayan, may jacket pa nga Buo pa rin ang zipper niyan. Wala siyang zipper. Wala siyang butas. As in all goods to. Pero dahil hindi ko na nasusuot, pamigay ko na lang. Pakinabangan pa ng iba. And hindi ko alam kung ako lang ang ganito o malamang yung iba sa inyo ay katulad ko rin na yung mga plastic na pinaglagyan sa palengke, alam mo yun, yung pag halimbawa bumili ka ng sibuyas, di ba, nakasupot-supot yan. Pag bumili ka ng kamatis, nakasupot. Pag may binili kang mga sabon sa palengke, ayan, naka-plastic. Iniipon ko yan, mga Mars. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, ginagawa ko kasi yung mga plastic na yan, ginagawa kong sapin doon sa aming basurahan. Kasi ayoko nang nagtatapon ng basura direkta doon sa lalagyan para hindi ko na siya hinuhugasan. So, pag dumating yung basurero, tatanggalin na lang yung plastic. Ganyan yung mga basurahan ko. Ito naman, may laman yung basura pero mga naka-plastic na yung laman yan. At hindi ako nagtatabi ng mga basura na may mga malalansa. Kasi uuuren, mga Mars. Kung meron man akong plastic na pinaglagyan ng mga karne or isda, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko muna tapos pinapatuyo ko, tsaka ko siya itinatapon doon sa basurahan. Pero ito, mga tuyo ang mga nilagay dito, yung mga halimbawa mga biskwit na binili sa palengke or prutas, basta anything na tuyo naman,
itinatabi ko yung plastic, pero ang dami na. Diyos me, yung mahabaging ewan. Tapos, ito pa, nagkalkal din ako sa platera namin. Kahit buo pa siya, na-realize ko, ay, i-let go ko na kasi wala nang gagamit nitong mga, yung pinaglalagyan ng mga gatas pagka nagbabiyahe. Sabi ko, i-let go ko na. And ito pa, nako mga Mars, nako, yung mga Tupperware, ayan, ang dami, oh. Sa Greenwich, sa Jollibee. Mga buo kasi siya. Wala siyang basag. So, nanghihinayang ba akong itapon? Ito, pag bumili ako sa Pure Gold or sa SM ng mga karne or yung mga barbecue na nakalagay sa ganitong tray, tapos nakakover sila ng plastic. Ayan, iniipon ko din. Kasi mga buong-buo sila, mga Mars. Hindi ko alam. Ba't nanghihinayang akong itapon? O, ito pa. Ayan o, meron pa rin sa... meron pa rin container sa loob. Diyos me, yung mahabag yun. Ano ba naman yan? O, ito pa. Oh, meron pa rin sa loob. Ayan, ang dami. Kaya sabi ko, Diyos ko, i-let go ko na to. Kahit nanghihinayang akong mga buong-buo pa sila. Ayan o, meron pa. Yung iba nga nito, nauna ko ng dinispose nung nakaraan. Kahit masama sa loob ko. Pero ngayon sabi ko, Diyos ko, hindi ko naman nagagamit. Aanhin ko ba ito? Pampasik. Tatapon ko na. Pamimigay ko na lang. Ayan. Ayan yung mga pipick upin ng garbage man mamaya. So, ito, pakikinabangan talaga to. Tapos ito, plastic. Ayan. Ang dami ko niyan. Kaya, kailangan ng i-dispose para umaliwalas, mga Mars. Magpapasko, kailangan yung mga gamit na hindi natin nagagamit. I-ano na natin, ipamigay or i-dispose. And ito naman, ito itatapon ko rin pala to. So ito naman, ang laman nito, ito yung mga sapatos ni Kuya Dud na napakalalaki na walang kahon. Dati kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa supot, naka-plastic sila. So sabi ko parang, alam mo yun, kahit naka-plastic ng maayos, parang ang messy tingnan ba? Yung, kagaya niyan, yan, wala nang paglalagyan yung mga yan. So ito, ang laman nito, mga sapatos din ni Kuya Dud. Na, yun nga, wala silang kahon, kalalaki. So, nilagay ko siya dito. Ayoko nang buksan kasi naka-permis na siya. So, ayan mga Mars, magpapasko, magtapon tayo ng mga basurang hindi na nagagamit para medyo umaliwalas. At sabi nga nila, pagka pinamimigay natin yung gamit, may kapalit na darating. Diba? Ito din, itatapon ko na yung mga kahon ng sapatos na yan. Kasi yung mga laman yan, pinagtatanggal ko, tapos nilagay ko dun sa box para isang lalagyan na lang. Kasi napansin ko, ang sakit sa mata, ang daming mga kahon-kahon, alam mo yun. Pinaglalagay ko na lang sa iisang lalagyan. Tapos, dahil medyo luman-luma na yung mga kahon na yan, tapon na lang. And then, hindi ko alam kung bakit itong lalagyanan ng body wash na to, siguro 2 years na sa CR, hindi ko siya maitapon-tapon, mga Mars. Natutuwa ba ako sa lalagyan kasi ang laki. Sabi ko, ay pag bumili ako ng body wash, yung refill pack, isasalin ko na lang dito. Minsan, ibang brand naman yung nabibili ko, hindi ko rin nasasalin. So ngayon, it's about time na itapon na to. Nakakahiyaman, mga Mars, pero sa totoo lang, ganyan ako. Sasabay ako, mga Mars, kay Liam. Pupunta ako ng Pure Gold. So, bibili lang ako ng mga pambaon-baon nila tsaka yung mga snack dito sa bahay. Kasi alam nyo naman, hindi na kami lumalabas pagka kailangan namin ng merienda. Kaya kailangan meron kaming stock na pagkain dito sa bahay. No, Liam? Opo. Wow, ready na po siya. Iniintay na lang yung kanyang service. Pogi naman. Anong grade ka na, anak? Grade? Grade 2. No, grade 1. Grade 1. Section Exodus. So, ang pasok ni Liam from 7:30 hanggang 2 p.m. Nagbabaon na siya ng lunch. Doon na sila kumakain. Snack nila 9 a.m. Tapos, lunch nila 12 noon. So, dire-diretso na yun.
Wala pa yung service ni Liam. Ayan yung kanyang bag. Yan, binili ko yan sa TikTok shop. 1.3 yata ang bili ko dyan. Yan, may kasama siyang ganito. Yung lalagyanan ng snack. Anak, tayo ka, baka madumihan yung pants mo. Ang pogi naman Planchadong planchado ang buhok Dinosaur. Naliligo yan sa umaga. Iniinitan ko ng tubig. Ang likot mo, binibidyohan kita, ikot ka ng ikot. Love you. Me too. You be good in school, ha? Apa. Mga Mars, house na ako. Hindi na ako nag-vlog doon sa loob ng Pure Gold para mapabilis. Kasi gusto kong makabalik din kaagad. So, ang oras, 8:00 na ng umaga. So, bali inabot lang ako ng 35 to 40 minutes sa labas. At ito na nga yung ating mga napamili sa Pure Gold. Konti lang naman yan, mga biscuit lang, noodles, kung anik-anik. Pang merienda dito sa bahay, tsaka pang snack, pambaon din ni Liam. So, mamaya bubuksan natin, papakita ko sa inyo. Okay, so mga Mars, eto na, buksan na natin. Ang total ng ating napamili ay 1,502 pesos. Unahin natin itong nasa plastic. Bumili ako ng liempo. Ayan, 1 kilo. And then, 1 kilo ng manok. Ba yan? Ay, matanggal. Okay, so ayan, magnolia. Next, itong nasa paper bag. Yan. Bumili ako ng tasty bread, yung malaki. Hindi ako bumili ng, anong tawag niyan? Yung gardenia, kasi masyadong masakit sa bulsa ang gardenia, mga Mars. 95 pesos yata ang isang balot ng gardenia. Akalain nyo yun? Yung isang ganitong kalaki ng gardenia, kulang 100 piso na ang halaga. 'Di ba? Ano pa ang mangyayari sa mga mahihirap? Kakain pa ba ng tinapay? Okay, bumili ako ng shampoo, itong Head and Shoulder Menthol para sa mga anak kong lalaki. And then, bumili lang ako ng buffer na asukal, 1/2 kilo. And then, buffer din ng pang-marinade. Mamacita's Barbecue Marinade. Lawrence Patis. And then, toyo, dato puti. And then, bumili ako ng munggo at saka ng sibuyas. So, buksan na natin itong nasa box. Ito ay yung mga biscuit at kung ano-anong mga pambaon. Ayun, meron pa pala akong biniling itlog. Alam nyo ba mga Mars kung magkano tong itlog? Kulang 200. Sandali, bumili ako ng plastic cover para sa card ni Liam o report card. Alright, so again, itong itlog mga Mars, 170 or 165 pesos. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. Isang dosena. Mura talaga pag sa palengke ka bumili. Kasi ang binabayaran sa Pure Gold, yung lalagyan. Pero dahil nandun na rin lang ako, bumili na ako. 'Di ba? One-stop shop. So, yung favorite namin ni Liam, bumili ako ng 2 balot na otap, mga mare. Favorite talaga namin to ni Liam. Lalo na ako, sinasawsaw. Ay, hindi ko siya sinasawsaw sa kape. Kundi, ipina-partner ko siya sa kape. So, pag napunta kayo sa Pure Gold, try ninyo tong bumili ng ganyan. Ang sarap. Bumili ako ng 2 piraso ng noodles, chicken, and 2 piraso lang din ng beef chicken noodles, Lucky Me ang brand. And then, Presto cookies, ayan, peanut butter flavor. And then, may nakita ako, ngayon pa lang ako nakabili nito, so gusto kong subukan namin. Blueberry yogurt flavor. Ano siya, para siyang cupcake or mini cake. And then, favorite ng mga bata, syempre, Oreo. Original flavor. And then, 2 piraso ng wafers. Gusto to ng mga bata kasi cheese flavor. So, ayun lang naman mga Mars. Ang ganap dito ngayon sa bahay. Ayan. Ayan mga Mars. So, ililigpit ko na muna yung aking mga pinamili. And then, pag naligpit na yan,
syempre gagawin ko na yung duty ko as a mom, magligpit-ligpit dito sa bahay. Dahil yung 2 kids ay mamayang hapon pa uuwi. So, actually nakapag-general cleaning na ako. Kahapon nga nag-agyo-agyo na ako eh. Nakapagpalit na rin ng kortina. Everyday naman naglilinis tayo ng bahay eh. So, nung nakaraan talagang totally general cleaning yung ginawa ko. And inaantay ko na lang din yung mag-grass cut dito sa bakuran, sa harap at sa likod. Para syempre magpapasko, malinis ang ating bakuran, ang ating kapaligiran. Di ba? So, ayun. And, yun, maya-maya magluluto na ako ng aking lunch. Bahala na kung anong lunch ko kasi ako lang naman. And, ayun, this week siguro magpapalit ulit ako ng bedsheet. Actually, every week nagpapalit ako ng sapin ng higaan. Kasi syempre, alam niyo naman yung mga bata, minsan madumi pa, 'di ba? Ayan, ang dami kong kuda. So nga pala mga Mars, after nitong vlog ko na to, malamang, I'm not sure kung makakagawa pa ako ng vlog. Meron kasi tayong darating na bisita. So, abangan ninyo yan kung sino siya. And yun din ang reason kaya ako naglilinis ng bahay. Hindi naman dahil may darating na bisita kaya ako naglilinis, kundi syempre pinaghahandaan natin yan. Syempre magbabakasyon, di ba? Kailangan malinis yung bahay. So, pagdating niya, magpapasyal tayo ng very, very light. Itutour ko kayo kung saan kami makakapunta. So, abangan ninyo yan. So, yun lang mga mare, ang dami ko nang sinabi, di ba? Ang haba na nitong vlog ko na naman. Thank you so much for watching. So, mag-subscribe na kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe para updated kayo sa aking mga bagong chika and everything. Naku, excited ako. Luluwas tayo mga Mars. Ipapasyal ko kayo. So, ayun lang. Thank you so much again. I'll see you again next time. Ayan, paulit-ulit na ako. Bye-bye.